Di ba tignan nyo mabuti? Whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Binuksan ni Lord ang kanyang puso, and then nakinig siya, she attended. Lagi siyang naka-attend doon kung anong sinasabi ni Pablo, kung may mga mensahe si Pablo, kung may mga may mga aral, nakikinig si Lydia. So ang pagbubukas ng Diyos sa puso ni Lydia purposely para makinig siya sa mga sinasabi ni Pablo, and then later on, nagpabaptize si Lydia. Ibig sabihin, si Lydia, isang believer na hindi pabaptize. So pinadala si Pablo doon, nakinig siya, follow up, and then later on, nagpabaptize siya. So saan ka maniniwala ngayon sa doktrina ng Calvinist na si Lydia unbeliever? Tapos binuksan ni Lord ang kanyang puso, and then naligtas siya. Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay na mga bright and genius sa mga lahi ni Adan at mga lahi na kung saan nagsilitawan ang mga matatalinong mga nilalang. Magandang umaga sa lahat. So sa umagang ito mayroon tayong isang aral na dadalhin. Kasi ang alam nyo, ang pag-aaral sa Bible, punong-puno ito ng, kumbaga, kung hindi ka sanay, punong-puno ito ng contradiction. Sa isip mo lang yan na may contradiction, mahirap unawain, mayroon naman na maliwanag naman ang pagkakasulat, pero ginugulo mo pa. Yan ang Bible. Ang Bible sana wala namang problema. Ang problema dito, yung mga nagbabasa, yung nag-feeling bright. Itong mahirap sa pag nag-aral ka ng Bible, kasi dapat sana pag nag-aral ka ng Bible, maging honest ka lang. Yun lang naman talaga ang pinaka-core sa lahat, yung honesty mo sa pag-aaral. Kasi pag hindi ka honest sa interpretation, hindi ka honest sa iyong sarili, mayroon kang iniingatang aral na para sa iyo tama na, ay di wala ka nang magawa. Ang lalabas noon, ang Bible ang susunod sa iyo. So sa umagang ito, dadalhin natin ang isang talakaya na kung saan ay ginagamit ng Calvinism na proof ng kanilang aral tama. Dito sila kumukuha ng maling pagkahugot na sinasabi nila na ang Diyos, binubuksan ng Diyos ang puso ng tao para ang tao maligtas. Now, very common yan pag isa kang Christian na may kilala kang Calvinist na ang aral niya ay very, alam mo na, pretending to be wise, they became fools. So, dala-dala niya, dito sila kumukuha sa verse na ito ng isang isipin na kapag hindi raw binuksan ng Diyos ang iyong puso, hindi ka maliligtas. Actually, ang verse na ito, binasa nila, mislead ito, binasa nila, misinterpret pa. Ito yung verse na binabasa nila lagi to promote na ang Diyos, pag hindi ka binuksan ang iyong puso, hindi ka maliligtas, walang kaligtasan. So, Diyos talaga ang nagbubukas, parang pintuan, buksan niya, ligtas, maliligtas ka, buksan niya, ito maliligtas ka. Ibig sabihin, pag may isang mangangaral sa harapan ng maraming tao, ang audience halimbawa 1,000, nag-preach ang mga ngaral dyan, and then pagkatapos ng preaching, ang binuksan ng Diyos halimbawa dyan 5 lang, binuksan niya ang puso. So ang 5 na yan maliligtas ayon sa aral ng Calvinism, without considering na ang verse na ito walang tinuturo na ganito. Ito yung nakasulat sa Acts chapter 16 verse 14.
And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us. Okay, nakasulat dyan, i-remind ko lang, and a certain woman named Lydia, a seller of purple, in whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So dito, kinukot nila ito, na sinasabi na, kita mo, mayroong babaeng negosyante dyan, nagtitinda ng mamahaling damit, mamahaling tela, at according sa kanila, binuksan ni Lord ang kanyang puso, kaya nakinig siya kay Paul, at doon siya naligtas. Kaya kung hindi ka careful sa kanilang interpretation na ganyan, mabilib ka sa kanilang magagaling na explanation, kasi nga pag pinakinggan mo sa unang glimpse pa lang, parang tama sila eh. So pinapalabas nila na si Lydia, unbeliever, na negosyante, nagtitinda ng tela, isang babae na unbeliever, nakatira sa isang lugar na kung saan pumunta si Paul doon, nag-preach si Paul ng gospel, binuksan ni Lord ang kanyang puso at naligtas siya. So ang point ng Calvinism is ganito, ang babae na si Lydia, unbeliever, hindi mananampalataya. Binuksan ni Lord ang kanyang puso, nakinig kay Pablo, naligtas si babae. Now, dapat i-check mo muna ang kanilang opinion kung tama. Kasi pag i-check mo sa Bible, mali. What? Kasi nakasulat dyan, may babae dyan na seller of purple, binuksan ni Lord ang kanyang puso, which worship God. Yung babae na to, si Lydia, bago pa dumating si Paul, mananampalataya na yan. Tignan nyo, basahin nyo mabuti ang Acts 16:14. Kasi itong Calvinism, mahilig mag-remove ito ng clue. Ni-remove nila sa kanilang interpretation na nakasulat, which worship God. Na si Lydia pala, mananampalataya na sa Diyos bago pa dumating si Pablo. Yun ang hindi nila matanggap, kasi nga, di ba ang Calvinism naniniwala na kung unbeliever ka, hindi ka na sumasamba sa Diyos. Di ba yun ang kanilang paniniwala eh. Pag isa ka unbeliever, pag isa kang non-believer, malabong bansagan kang sumasamba ka sa Diyos, mananampalataya ka sa harapan ng Diyos. Pero dito namin siya na si Lydia, nagsumasamba sa Diyos, which worship God, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So binuksan ng Diyos ang kanyang puso. After all, si Lydia in the past, mananampalataya na sumasamba na sa Diyos, nakasulat yan. Ang problema, ni-remove ng Calvinism ang which worship God, ni-remove nila yan para palabasin na si Lydia unbeliever. Para si Lydia hindi mananampalataya, para magkaroon sila ng justification na si Lydia unbeliever. Binuksan ni Lord ang puso, nakinig siya kay Pablo, naligtas siya. Hindi ganun ang concept ng Acts 16. Binuksan ni Lord ang kanyang puso, kaya nakinig siya sa sinasabi ni Pablo. Di ba, tignan niyo mabuti? Whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Binuksan ni Lord ang kanyang puso, and then nakinig siya, she attended. Lagi siya naka-attend doon kung anong sinasabi ni Pablo, kung may mga mensahe si Pablo, kung may mga may mga aral, nakikinig si Lydia. So ang pagbubukas ng Diyos sa puso ni Lydia purposely para makinig siya sa mga sinasabi ni Pablo, and then later on nagpabaptize si Lydia. Ibig sabihin, si Lydia isang believer na hindi pabaptize. So pinadala si Pablo doon, nakinig siya, follow up, and then later on, nagpabaptize siya. So saan ka maniniwala ngayon sa doktrina ng Calvinist na si Lydia unbeliever? Tapos binuksan ni Lord ang kanyang puso, and then
Naligtas siya, nakinig siya at naligtas. Walang sinasabi dyan sa kaligtasan. Ang sinasabi dyan na binuksan ni Lord ang kanyang puso kasi noon pa man sumasamba na siya sa Diyos. Binuksan ni Lord ang kanyang puso para makinig sa lahat ng sinasabi ni Pablo, para umattend doon sa mga sinasabi ni Pablo, and then later on, nagpabaptize siya. Hindi lamang doon na pabaptize siya, sinabi niya kay Pablo, niya kung bibilangin ng Panginoon ito na sa kanyang katapatan, dito kayo sa bahay manatili, hanggat dito kayo, sa bahay na lang kayo matira. Hanggat nandito kayo. Libre ang pagkain, libre ang higaan, libre lahat hanggat narito kayo. Kung bibilangin ni Lord na ako'y worthy sa paglilingkod sa Kanya. Diba? Yun ang pagbubukas ni Lord sa kanyang puso. Hindi yung palabasin mo na si Lydia unbeliever, binuksan ni Lord ang kanyang puso at naligtas siya. Malabo yan. Pwede pa sigurong sabihin, yung mga kasamahan ni Lydia, pwede pa yun. Pero yung kay Lydia, binuksan ni Lord ang kanyang puso kasi noon pa man, which worship God, sumasamba na sa Diyos. And then, nagpabaptize siya at nag-offer na magandang offer. Na hanggat naririto kayo, dito muna kayo sa bahay. Di ba? So, maliwanag ba mga brothers kung paano nagkamali ang Calvinism sa kanilang unawa sa Acts chapter 16 verse 14. Kaya kailangan na natin talaga magmatsyag sa kanilang panininlang na ito. Pandaraya, ang masaklap pa nito, may mga Baptist believer pa na nagkukot din ito para palabasin na binuksan nga ni Lord ang puso ni Lydia para maligtas, malayo. Yan kasi nga, nabasa nila sa libro ng Calvinist yan. So, inadapt nila ang concept ng Calvinism na si Lydia unbeliever, binuksan ni Lord ang puso, nakinig kay Pablo, naligtas. Whereas, walang sinasabi ang verse na ganyan. Ang sinasabi ng verse sa verse na ito, si Lydia, businesswoman, binuksan ni Lord ang kanyang puso na nagsasamba naman talaga siya sa Diyos noon pa man. Binuksan ni Lord ang kanyang puso, nag-attend siya sa mensahe ni Pablo, and then later napabaptize ang buo niyang family, and then nag-offer siya ng magandang offer na dito muna kayo sa bahay habang wala pa kayong mga lugar na pwedeng mapuntahan, di ba? Yun ang maganda, sana kung intindihin mong tama. So, ang tanong dyan, nagkamali pa ng unawa ang Calvinism sa Acts 16:14 nang sabihin nila na si binuksan ni Lord ang puso ni Lydia para maligtas. Ang sagot dyan, yes. 100% yes. So, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa ating pag-aaral na ito. Naway gabayan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. Humayo kayo at magpakarami. To God be the glory alone.